Ito si Francisco Balagtas Baltazar, isang tanyag na bakata, ang lumikha ng kilalang obra maestra na Florante at Laura. Ang akdang ito ay isinulat niya bilang pagpapahayag ng kanyang damdamin at paghihirap, bunga ng kabiguan sa pag-ibig kay Maria Asuncion Rivera. Ang mga karanasang ito sa kanyang buhay ay nagsilbing inspirasyon sa kanyang malikhaing pagsulat na nagbigay daan sa isang epikong puno ng mga aral at emosyon. Natapos ni Francisco Balagtas Baltazar ang pagsulat ng Florante at Laura noong 1838 habang siya ay nakakulong sa Pandacan, Maynila. Ipinapalagay na nailimbag ito sa parehong taon o hindi naglaon pagkatapos niyang makalaya. At dito nagwakas ang pagsulat ni Balagtas ng Florante at Laura. Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, duwag na matinik ay walang pagitan. Halos nakihirap ang kay Pebong, silang dumalaw sa loob ng lubhang masukal. Iyan ang mababasa sa saklong ng una, itong kabanatang punong salita. Sa mapanglaw na gubat magsisimula ang matamis na pag-iibigan ni na Florante at Laura. Sa puno ng higera na kagapos sa gitna ng kagubatan ay may isang matipunong tila na naghoy sa kawalan. Isang madirigma na mula sa Albania, ngunit dinakip at ipinatapon sa labas ng kaharian. Panaghoy ng problema ay nangingibabaw sa kagubatan. Problema sa pag-ibig ang lubos niyang dinaramdam. Florante ang kanyang alay tinitangala sa Albania. Huyo'y nagdudusa sa kaliluhat kahirapan. O Panginoon, ako ay iyong patawarin sa lahat ng kabiguan aking pasanin sa pag-ibig na pinagkait sa akin. O Tadhana, bakit ka ganyan sa akin? Laura ang aking inibig, bakit mo ko iniwan? Sa kamay ni Adolfo, ika'y sumamot, ako'y nilisan. Kay Adolfo ang sakim sa kapangyarihan, pati walang salay kanyang dinadamay. O kay pait ng aking buhay, sa akin tila walang nagmamahal. Laura at Albania ang aking sinilangan, ako sa inyo'y nagpapaalam. Habang si Florante walang pagod sa paghihinakit, ay may isang gererong nangangalang Aladin, isang morongwari na liligaw ng landas at nakahanap ng lugar nang sa kanyang giginhawa. Kabiguan din sa pag-ibig ang kanyang pasanin na inagaw ng kanyang amang si Sultan Ali Adab. Hindi natin aakalain na magagawa ng sariling amang agawin ang pag-ibig ng anak. Ipagpalit lang sa sariling ninanais. Okay, laking hirap itong nasa akin. Nasa pag-ibig, inagaw ng malapit sa akin. Ako ngayon nandito sa kagubatan. Pinagtaksila ng ama ko mapagsabili. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa ay may narinig siyang tinig. Tinig ng animoy nasa kagubatan din. Ito'y kanyang pinakinggat inunawaan. Sinundan ang tinig at kanyang pinuntahan. Sa mga taghoy nitong kalumbay-lumbay ay tila naaawa sa kalagayay kanya ding pinapasan. O Laura, ako yung pinagtaksila tiniwan. Hayaan mo lang ba ako dito sa kagubatan? Alam kong hindi mo maatim ang mahal mo sa kinagpisan. Napakapait naman ang kanyang tadhana. Kahabag-habag at tila wala na pag-asa. Nasaan ka, tutulungan kita. Dadamayan ka, gagabayan kita. Kailangan ko na magpadalit makinig. Sa kanyang tago, hindi ko na marinig. Susundan ko ang iyong mga tinig upang makapunta ka sa iyong lugar na ibig. Ginamit ni Aladin ang kanyang matulis na kalis sa paghawi ng mga damong hindi kanais-nais. Nahimatay na pala si Florante
ang Moroy hindi namalayan. Ngunit nakarating na pala si Aladdin sa lugar na paroroonan. Nang makita si Floranting nakagapos sa higera, ay nagulat at nabigla ang Morong mandirigma. Sa harap ni Florante, may dalawang leon na nakaantabay. Nakaantabay sa pagising at handang sumalakay. Ngunit itong si Malakas ay walang uurungan. Handang iligtas kahit na sino man. At pinaslang ni Guerrero ang dalawang kaaway. Iniligtas ang taga-Albanya walang kamalay-malay. Ito ay kinawala niya sa pagkakagapos at walang hirap na iniakay-akay. Laura! Nasaan ka? Tulungan mo ako dito, tayo magsama! Hindi na pinansin pa ni Aladdin ang sigaw ni Florante. Hindi na sumagot at hinayaan ng umidlip muli. Sino ka? Tanong pa kayo mo sa akin. Ako isang morot ngalan kay Aladdin. Nagligtas sa iyo sa mga leyong handa kang sanggabin. Alam ko'y may mabigat kang pasanin, kaya huwag kang mag-alala. Wala akong masamang hangarin. Ngunit hindi mo ba napapansin na tayo magkaaway? Magkaaway sa magkaibang kaharian? Ako'y taga-Persia, ikay taga-Albania. Ako isang morot, ikay isang Kristiyano. Magkaiba man tayo ng kaharian, walang pinipili ang pagtutulungan. Hindi na kumibo pa ang siyang may katanungan. Hanggang makarating sila sa lugar na pagpapahingahan. Doon ay magpapalipas ng gabi hanggang kinaumagahan. Magpapalipas ng hinagpis at kalungkutan. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabaitan. Kabaitan ipinamalas nung ako'y nangangailangan. Balita sa Albania, tanyag kang mandirigma. Ako'y isa sa iyong tagapaghanga. Ako'y humahanga sa iyong kahusayan. Kahusayan makipagdigma sa anumang laban. Balitang iyay walang katotohanan. Wala akong pakialam sa ganyang mga bagay. Nang lumipas ang gabit ang araw ay mataas na, napansin ni Aladdin si Florante masigla. Ito'y kanyang niyakap na may kagalakan. Ngunit itong si Florante, tila malungkot pa. Akala ko ba ikay panatag na, ngunit sa aking nakikita, may dinaramdam ka pa. Alam kong mahirap sa duwain ang problema sa nakaraan, ngunit maaari ko ba itong malaman, kaibigan? Alam kong meron kang katapatan, kaya sisimulan ko ang kwento nung ako ay sinilang. At ikinuwento niya ang kanyang nakaraan sa isang matapat na kaibigan at maaasahan. Inihala ni Florante ang katotohanan. Katotohanan sandaling tadhana'y pinagkaitan. Si Floranting anak ni Duque Berseo at Prinsesa Floresca ay isinilang sa kaharian ng Albania. Nang siya'y nasa kanyang ika-11 gulang, ay ipinadala sa Atenas at doon pinag-aral. Doon niya nakilala si Adolfong buhong sa kasaysayan at ang gurong si Antenor na may basilak na kalooban. Nakilala din niya si Menandrong pamangkin ng maestro na naging matapat at malapit niyang kaibigan. Nang wala pa si Florante, si Adolfo ang tinitingala ng kalahatan. Ngunit nang dumating si Florante, tila ito'y inagawan. Itong si Adolfo'y puot ang nasa kalooban, ibinuhos ang galit sa isang dula-dulaan. Tayo ngayon magkakaroon ng dula tungkol sa trahedya ng dalawang apo. Tanghal si Florante at Adolfo. Florante bilang Polonices, Adolfo bilang Eteocles. Nang handa ng musadulay, si Adolfo ay naninsik ang mata. Kay Florante, may balak na masama. Balak itong paslangin at tutuhanin. Ngunit, merong isang taong si Florante handang saklolohin. Ikaw, Floranting mga agaw! Dapat sa'yo mamatay! Ikaw, Adolfo, anong nangyayari sa iyo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ang pagsasadula nito ay iyong tinutuo. Hindi mo kailangan gawin ito. Si Adolfo ay tinutuo ang dula-dulaan. Ngunit si Menandro'y niligtas ng kaibigan. Si Adolfong masalay pinabalik sa Albania at pagkaraay hindi na muling nakita. Pagkaraay si Florante nakatanggap ng liham. Liham mula sa Albanyang sinilangan. Ito'y pinadala ni Duque Berseo ang kanyang amang minamahal. Dali-daling binasa at inalam ang nilalaman.
O mahal kong ina, bakit mo ko iniwan? Ako'y hindi mo nakasama ng matagal. Ama't ako'y pupunta riya't ikay aking dadamayan. Si Florante binasa ang liham. Liham na naglalaman ng pagkawala ng ilaw ng tahanan. Uuwi siya sa Albania at magpapaalam sa bayan ng Atenas at sa kanyang guro't mga kaibigan. Ako'y magpapaalam sa inyo at magpapasalamat. Magpapasalamat sa lahat-lahat. Nang dumating sa bayang sinilangan, niyakap ang ama sa kaharian. Tila nabalot ng kalungkutan nang makita ang inang lumisan. Anak, huwag ka mawalan ng pag-asa. Sa danay hindi basta-basta. Nandito kami susuporta, maging gabay at takapag-aruga. Pagkatapos ay may dumating na liham. Sasakupin ng Persya ang Crotona. Bayang nang hihingi ng tulong, si Florante lalaban at susulong. May sulat na nabating sa Crotona. Mingi ng tulong ang pakay nila. Nangalip niya itong sakupin na General Osmalik na mula sa Persya. Bukas, sila'y pupunta at ipaglalaban ang bayan nag-aalsa. Sa tulong ni Flanting aking anak, mailigtas natin ang bayan ng Crotona. Nang dumating si Haring Linceo, itong si Florante may naramdaman. Magkahalong kabat pag-ibig nang makita ang anak ng hari. Pagkaraay, napawi ang kalungkutan nang makakita ng babaeng napupusuan. Tila napalitan ng kaligayahan at nagkaroon ng pag-asa at kasiyahan. Itong dalagay may angking bait at ganda. Anak ni Haring Linceong taga Crotona. Si Florante kanyang nakilala. Ngalan nito'y Laura. Ako si Harry Linseyong, taga Crotona. Ikinalulugod ko kayo makilala. Ibig ko nga palang ipakilala itong anak ko si Laura. Masaya takot nakilala kita. Ngalan ko'y Florante pala ng iba. Ako'y taga dito sa Albania. Albanyang ako'y tagapagmana. Masaya rin ako't nakilala kita. Sana tayo'y magkakilala pa upang malaman ang isa't isa at maging kaibigan o higit pa. Itong dalawa'y hindi namalayan. Puso nila'y magkasing kahulugan. Hanggang sila'y maging magkasintahan at lubos na nagmamahalan. Sa araw-araw, tanging ikaw ang palagi kong hinahangat. Laging tanaw sa'yo ang ilaw na nagsisilbi kong liwanag. Labis ang ngiti kapag ika'y kaharap. Ramdam ko ang pagmamahal. Ngunit panahon dumating at sila'y mawawalay sa isa't isa. Itong si Florante makikipagdigma, ipaglalaban ng bayan ng mahal niya. Ngayoy araw ng pakikipagdigma at si Florante pakikipaglaban para sa bayan at sa kanilang pagmamahalan. Laura, ikay maghintay. Babalik ako't ikay babalikan. Pangako, Florante, ikay aming hihintayin. Itong si Florante lumaban para sa bayan. Crotonang sinakop ng Persya, bayan ng kanyang sinta. Sa kagalingan nitong si Florante, bayan ng Crotona ay naibalik. Dating sakop ni General Osmalik, ngayon nasa kamay ng tunay na hari. Si Florante general na, at sa digma ay parating nanalo siya. Tila wala siyang kabiguan sa lahat ng kanyang nagiging laban. Ngunit isang araw ng kanyang pagkikipagdigma ay umuwi sa Albania ng nag-iisa. Uuwian ang kasintahang naghihintay. O Laurang aking iniibig, ako'y nagbalik. Crotona ay aming naibalik. Sa kabutihan, ito'y manunumbalik. Mabutit ikay nasa mabuting kalagayan. Ako'y nag-alala sa iyo, lagi kang pinagdarasal. Ngunit ngayon ikay nasa pagpiling. Maluwag na ang aking kaloob at nabulutan ng tinig. Sa pagdating niya ay siya'y babalikan.
Nang makapasok ito sa kaharian, ay pinalagiran siya ng mga kawal. Kawal ni Adolfong kaaway. Adolfong sinakop ang kaharian. Itong si Florante hindi makapiniwala na si Adolfong ito ay kanyang magagawa. Pinaslang si Briseo at Linceo nang walang awa. Karibal pala ni Florante sa pag-ibig ni Laura. Si Florante walang kalaban-laban, dinakip at ipinatapon sa kagubatan. Sa mga hayop balak gawing hapunan, utos ni Conde Adolfong agahaman sa kapangyarihan. Iyo'y nangyari sa akin nung sandali ako'y malasin. Ngayon hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hayaan ko na lang ang tadhana lumapit sa akin. Iyong mga kwento hindi naiiba sa akin. Masakit man sabihin, ama ko pa ang naging pasakit sa akin. Ama ang nag-alaga at kumalinga sa akin. Cleared ang aking kasintahan ay inagaw sa akin ang haligin ng tahanan. Sa utos nito'y ako'y paslangin. Cleared ay handang magligtas sa akin. Sa kasalukuyay may nasa gubat din. Sila'y nakarinig ng tinig. Tinig ng pamilyar na boses. Boses ng dalawang nag-uusap ni Binibini. Ito'y kanilang sinundan. Tununton at hinanap. At nang natagpuan nila ay sila'y nagulat at nabigla. Itong dalawang babae kanilang iniibig. Si Florante kay Laura at si Aladin kay Flerida. Tadhana'y pinagtagpo ang apat. Kung pipiliin na ibigin sa siya ka sa aking piling, aalagaan kung kailangan sa siya ka na dahan-dahan. Huwag nang isipin ang mundo at tumingin ka lang sa mata ko. O Floranteng aking iniibig, akalain natin dito tayo magkikita. Ang landas natin ay pinagtagpo ng tadhana. Tadhanang minsan napakadamot sa madla. Si Adolfo ako'y pinagtangkaan. Tinakasan ko siya at tinakbuhan. Sa kagubatan ako'y napadpad, ngunit ako'y kanyang hinabol at sinundan. Mabuti na lang at ako'y nakatagpo ng kaibigan. Tagal ko na to hinintay, Laura. Kaibigan na maaasahan. Siya si Flerida at ako'y iniligtas. Iniligtas mula ka Adolfong lapastangan. Ang ama mo'y aking tinakasan. Tinakasat ko't hindi ako nasundan. Pumunta ako sa kagubatan upang hanapit ka't ikay balikan. May nakita akong taong nangangailangan ng tulong ko. Itong si Laura ay pinagtatangkaan ng isang lalaking Adolfong nagngangalan. Bala kong ito'y tamaan ng pana na aking hinahawakan. Nang pinana ko siya ay namatay. Para nagkaroon ng kapanatagan, si Laura ay nagpasalamat sa akin. Kaya pinasya ko siyang kaibiganin. Kami nag-usap at nagpintuhan habang naglalakad dito sa kagubatan. Tayong dalawa ay nakakita sa amin. Napakabait ng tadhana sa atin. Tayo dapat maging masaya at damhin ang kaloob ng Diyos na bigay sa atin. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw. Pala ay nagkatagpo na. Babalik na sa dati ang Albania. Si Adolfo ay nawala sa pwesto at si Florante ay upo sa trono. Mabuhay ang Albania! Floranteng namuno sa kaharian. Albanyang bumalik sa dating kaayusan. Pag-ibig na hindi matitibag ng minuman kahit pa mayroong mataas na kapangyarihan. Kung pipiliin na ibigin sa siya ka sa aking piling, aalagaan kung kailangan sa siya ka na dahan-dahan. Huwag nang isipin ang mundo. Sa harap ni Florante, may dalawang leon na nakaantabay. Nakaantabay sa pagising. Malay. Ito'y kiniwala niya sa pagkakagapos at walang hirap na iniakay-akay. 3, go! Hindi na pinansin pa.
Action. Tayong Katawa sa... bawat sa Kaya, tagaladin. Go, Alan. Go. Kumpulati mo ako! Ikaw mag-action ko Ay! Mana? Huwag ka mawala ng pag-asa. Tadhana hindi basta-basta. Nandito kami susuporta. Magiging gabay at nakapag-aruga. Sige. May sulat na nabating sa krutona. Ayaw, paspasa. Action! Hanggang sila'y maging magkasahan at lubos na mamahal. Action! One, two, three, go! Kisha, lingi, Kisha! Alam, kalain! One, two, three, go! One, two, three! Cute to eh. Sana ka, Jamila! One, two, three, go! Sugod! Si Kurante lumaban. Mamatay ko. Itong dalawang babae kanilang iniibig. Si Florante kay Laura at si Aladdin kay Flerida. Tadhana'y pinagtagpo ang apat. Si Adolfo ay ako'y pinagtangkaan. Tinakasan ko siya at tinagbuhan. Sa kagubatan ako'y napadpad. Three, go. Sa kagubatan ako'y napadpad. Ngunit ako'y kanyang hinabol at sinundan. Tika! Suriana, ilingi. Asa man ka? Jijin! Dili ni Jin! Asa ka, Jin? Gawas. Bitaw mo siya! Yawa! Batan ako'y napadpad. Ngunit ako'y kanyang hinabol at sinundan. Smile!